Ito yung slave at ito yung master. So master ni slave at magkakaroon tayo ng settings dyan, ipapakita ko mamaya. At ganun din dito. So ang usual na sineset lang dito ay yung sa time at yung beep. Pero once na nag-activate na yon, makikita natin may M1 master. So kung ano yung gagawin nating settings dito, nakasynchronize yan, iyon susunod kung ano yung settings na ginawa natin sa master. At mag-check muna ako ng continuity test bago natin i-power up, kasi ito almost finish na ito. Kailangan ko na lang na i-check yung lahat ng connections kung okay doon sa ating ginawang design. At yan, lahat ng diagram connection na yan ay sa ngayon hindi ko mai-share kasi nga lahat yan ay nasa isip ko lang at medyo matagal mag-drawing. Gamit pa tayo ng AutoCAD. So yun, gagawin ko muna yung testing from DC to AC. Pag na-check ko na okay na, then magpa-power up na tayo. So yun, tapos na natin na test, ano? At susubukan na natin power on. Itong switches niyan, tsaka ko isi-set sa parallel. So since nakataas na yan, kailangan nating i-test yung voltage nito. Okay, naka-DC na yan. At subukan natin. Check natin, ayun, ganun pa rin. 52 volts, so okay na ito. Since ito ang gagawin nating master, pindutin natin yan. Pindutin natin yan, dalawang yan. At syempre mag-a-alarm muna yan, normal yan, ano. Pero isi-set na muna natin. So naka-configure na to. Ang kailangan muna nating i-check sa pagpaparallel, unang-una ititingnan natin yung version. So makikita natin ano yung version yan ay 000, apat na 0, C35D. So latest na ito. At ganun din dito. So parehas. Okay. So pwede na tayo mag-parallel. At sa pag-parallel, ano, set muna natin to. Dahil maingay, tinatanggal ko muna yung beep sound. Ayan. Ganun din dito. Punta tayo sa basic setting. Patayin ko muna yung beep sound. Kasi tutunog yan mamaya pag nag-normal. Okay. So, wala pang grid. Once na nag-activate yung ating parallel, may lalabas dito na M01, slave 1, master 1. Okay. So, try na nating i-parallel. Advanced function, then tama na tayo sa CT sensor kasi naka 100 is to 50 milliamperes tayo. Okay, punta tayo dito sa Modbus. So pipindutin natin yung master, yung parallel muna, then master. Ayan, saka natin i-save. Then ganun din sa kabila, may kita nyo may naka M01. At dito, ganun din gagawin natin, advanced function. At naka mode 01, slave. Parallel natin, gawin natin 02. So, save natin. Makikita nyo, parallel, slave, then 02. So, S01 yung lumabas ha, S01. Ayan, so naka-parallel na yan, pero kailangan muna nating iset yung battery. So sa battery, hindi tayo gagamit ng use bat percentage, so kaya lithium kasi wala tayong communication cable. Okay, so isa-set na natin sa 500 ampere hours to. Ayan, so kung ano yung ginagawa nating settings dito sa master ay siya ring settings doon sa ating slave. Naka-synchronize na yan. Ayan, at
Lagay lang natin sa 500 ampere hours kasi naka-parallel na tayo. Ayan, tapos itong charging current natin, medyo wag muna natin bugbugin. Ilagay muna natin sa kahit mga 75 lang. 75 amperes. At lagay natin sa 90 para hindi na masyadong mahugot, matindi ang hugot ng current. Then save. Ayan. Punta tayo sa ibang parameters. Okay. Ayan, nakikita nyo, naka-indicate na ng normal. Mababa yung floating natin. 56 ko lang. Tapos ito, 50. Yung absorption, 56.5. Ilalapit ko lang. Ito, yung equalization, wala naman ito. Pagka ang gamit nyo ay lithium. So, dapat yan ay lead acid. At ipaparehas na lang natin yan sa absorption. So dito yan yung shutdown 46 shutdown, pero ibababa natin sa 45 para may allowance, no? At yung low bat natin ay pwede nating i-46.5. Restart ay 452. At dito tayo sa system work mode at punta tayo sa CT sensor. Para sa CT natin to, wala tayong maximum power. Gawin natin load first at yung maximum power si-zero ko yan. Hindi naman tayo naka net metering, so dito rin isi-zero ko na rin yan para walang bilhin sa Meralco. Okay. So, save natin. Balik tayo. Tingnan natin yung setting ng time of use. Okay. Sa time of use, di ba kanina naka-low-bat tayo kanina ng 46. So, pwede natin dalhin sa 46 to. 46.5. Ayan. Okay. So, set na tayo dyan. At grid settings tayo. Ayan. Naka-general standards. 60 Hz tsaka single phase. So okay na tayo dyan. Papaandar na natin yung AC. Mag-AC muna tayo. Ayan, so nag normal na yung ating connection ng parallel. Try lang natin na sukatin yung AC, so ito na yung galing dun sa main. Tingnan natin. Ayun, mayroon ng 200. Medyo mataas. 242. So, pag tinaas natin yung AC, so may magkahiwalay yan. Mayroong para sa master at para sa slave. Pag tinaas ko to, dapat magkailaw doon sa AC indicator. Okay? Ayan. So, tinaas na natin dalawa. Ito, hindi ko muna tinaas kasi kasalukuyan may ginagawa tayo sa load side, separation ng mga EPS or emergency power. So may kita nyo meron ng AC dito. Ayan, ka-indicate na yan at dapat mawala yung grid na yon, yung off grid, para kumonekta na. At ganun din dito may AC. At susunod kong itataas yung ating DC circuit breakers para sa panel. So PB1, PB2, PB3, PB4. So may power na yan. At ito ang kailangan natin, itong PB switch na rotary type para sa magkabila. Okay, para makita natin kung mayroong DC na rito na papasok. So ayan. So hintayin lang natin na magka DC. Ayun, meron ng DC. At may harvest na tayo. So okay ang sensor natin, kasi naka 0. So normal. Meron ng power. Ayan, ayos. PB1 and 2 nasa 1.5. PB1, PB2 1.5 din. Tingnan natin sa kabila. Okay, so the same lang kasi ito yung sa facing south, itong number 2 slave.
slave inverter, at to facing north. So mas mataas talaga sa facing south. Okay, so yan, ito yung halos sa full charge ka na yan, 55.5, at may harvest ka ngayon na 1.8, at sa kabila nasa 1.6, at makikita mo na wala kang kinukuha na sa Meralco. Ayan, ayan so 0.1, ayan, nagsisiro nga, ayan. Wala pa yung kanilang main line, di pa nila naitatap doon sa taas, kaya itong ating sensor, nasa 27 meters ang haba nito, ay itinap namin muna doon sa temporary na main power nila, main source ng power doon sa metro. At ililipat nila dyan, kaya yung lagayan sa ng sensor na pagsakaling matapos na yon ay dito natin itatap sa loob nito, kasi dito nalalabas yung main line galing doon sa meter nila. At sa ngayon ay functional naman na ito, at tinatakpan na lang natin. So ito pa lang ang load nila, wala pa masyado. At ang charge ng battery ay full charge na yan, nasa 56 na. Okay na yan. At may konti pang harvest, so makulimlim na ngayon at may harvest pa. So tatapusin na lang natin, at yung ating sensor dinugtungan na lang muna natin, Take off. So ito na nga yung finished product natin. At ito yung sa AC side, ayan yung AC SPD. At may markings na tayo para sa master yan at saka sa slave na inverter, pero parehas na nasa grid side. Ayan, at ito mga katabi niyan ay sa load side naman, at meron tayong automatic transfer switch dyan. So papakita ko sa inyo yung anong nakalagay, kung ano nakalagay sa automatic transfer switch, dahil nga useful yan pagka nagkaroon ng brownout, at para lang sa mga selected loads yung nakalagay sa output ng automatic transfer switch. At may dalawa tayong isolators dyan na na-discuss ko na rin kanina, para sa PB1, 2, 3, 4. At ito na yung sa DC side sa mga solar panels. Kasama niyan, nakaparallel yung DC SPD. At kumpleto na rin, meron na ring markings yan. So kung gusto nating i-off ang normal power dito sa ATS, ito lang ang ating i-shutdown, dahil yan ang kumokontrol dyan. At yung nandun naman sa reserve power ay pwedeng ilagay natin sa load side yun. So load side ng inverter na magpa-function lang yan if in case na magkaroon ng brownout.
So yun ang kagandahan niyan kasi nagiging movable at lilipat yung araw na yan ng ATS if in case magkaroon nga ng power outage. At itong dalawang load side ng dalawang inverter, yan, load side ng slave at load side ng master. At nagkaroon ng separation dyan nung mga load lang na pwedeng paandarin during brownout, kaya may separate na breaker box dyan. At medyo marami-raming breaker ang nakalagay dyan, AC MCCB. Pero ang karamihan dyan ay mga ilaw kasi 3 palapag itong ininstallan. At marami mga ilaw dyan, merong perimeter fence na lights, marami bawat floor. So kaya nagkaroon ng kanya-kanyang isolation. At meron ding isang aircon dyan na pwedeng paandarin during brownout. At yung mga ibang outlet na kagaya ng para sa wifi at sa electric pan. So yung grid side, ayan, nakatap yan dito sa main electrical panel. So yung nasa taas na yon ay para lang sa EPS or sa load side ng inverter. At pansamantala mga solar, dito na tayo magtatapos dito sa coverage ng ating video na ito na parallel ng dalawang pirasong 5 kilowatts na hybrid inverter at DEA yan na ginawa natin ng conversion from 24 volts to 48 volt system ng lithium iron phosphate. At ito nga yung 250 ampere hours na malaki ang capacity ng storage ng power na ito. So muli mga ka-solar, usap tayo sa susunod na video at ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta at panonood. Sana'y marami pang mag-subscribe para makita ninyo ang mga susunod na video. So hanggang sa muli, ang inyong ka-solar, si Solarens.